Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang tanghali na po, mga minamahal. Purin po ang ating dakilang Diyos. Bago tayo dumako sa banal na salita ng Diyos, tayo po'y panandali ang manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo kami po, sama-sama po kami nagpupuri, nagpapasalamat minsan padakilang Diyos sa pagtanggap po ng aming mga pagpupuri, sa pagtanggap po ng aming pagsamba. Salamat po mala Panginoon, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ng aming mga papuring awitin. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mala Panginoon. At minsan pa mala Panginoon sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng pananampalataya, nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay ng kaligtasan. Malapang dalangin po namin, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan yung mga salita at hindi lang kami maging tagapakinig. Tulungan mo kami maging tagatupad ng mga salita mo. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Alisin mo mga alinlangan sa aming mga puso, mala Panginoon. Tanggapin namin ng may kaamuan ang mga salita mong itinanim na makapagliligtas ng aming mga kaluluwa, mala Panginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sa malakas na palakpak sa ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal. Purin pong ating dakilang Diyos, purin pong ating mahal Panginoon, habang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa Mateo 20, talatang 1 hanggang 16. At mamaya sa Mateo 8:19, nagpapaabot po muna ako ng pagbati, maminamahal sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved workers, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga beloved choir members, sa lahat po ng ating mga kapatiran sa ibayong dagat, mga kapatiran natin na nanonood, mga webcast viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran na narito ngayon. At nagpapaabot din po kung dobleng pagalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, Mateo 20, 1 hanggang 16, at mamaya Mateo 8:19. Sound. Mateo, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 16. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan, na lumabas pagka umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang 3 oras at nakita ang mga iba na sa pamilihan na nakakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at magsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siya muli nang malapit na ang oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya nang malapit na ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila, na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan, ng malapit na ang ika-11 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit, at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sambahayan, na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y pinantay mo sa amin, na
aming binata ang hirap sa maghapon at sa init na nakasusunog. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi pa nga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi ba nga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo, sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang mga unay mga uhuli at ang mga huli ay mga uuna. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating paksa, maminamahal, pamagatan po natin willingness. Willingness, ibig sabihin yung may kusang loob. Dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, sinabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng manggagawa sa kanyang banal na ubasan. Maminamahal, sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng Banal na Kasulatan, tayo po'y gagantimpalaan ng Diyos ayon sa ating paglilingkod. Dito sa Biblia, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, God wants us to work in His vineyard. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang lahat ng mga naglilingkod sa Kanya ay gumagawa sa Kanyang banal na ubasan. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ayaw niya na ang mga mananampalataya ay idol. Idol, walang ginagawa. Kaya nabasa po natin dito, maminamahal, sinabi ng Biblia, sinugo niya ang mga manggagawa sa kanyang ubasan upang magtrabaho at nakipagkasundo na babayaran niya sa buong maghapon na yun, maminamahal, ng 1 denaryo. Babayaran niya lahat ng mga gumagawa sa kanyang banal na ubasan ng 1 denaryo, maminamahal, sa buong maghapon. Ngunit ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ayaw niya na may mga taong walang ginagawa. Sabi dito, maminamahal, nang siya'y lumabas na malapit sa 3 oras, ay nakita niya naman ang iba sa pamilyan na nangatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran at nagsiyaon sa kanilang lakad sa ubasan. Sa verse 5, lumabas siyang muli at nakita. Nang malapit na ang oras na 6 at 9 ay gayon din naman nakita niya ang iba na walang ginagawa. At nang siya'y lumabas at malapit na ang 11 oras, nakasumpong na naman siya ng iba na nakatayo, na sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo sa buong maghapon at walang ginagawa? Sa verse 7 o verse 8. At nang dumating ang hapon ay sinabi ng Panginoon sa basahan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila sa kaupahan ayon sa kaupahan sa kanila mula sa huli hanggang sa una. Dito po, maminamahal, makita nyo ang pagbibigay ng gantimpala ng Diyos, maminamahal, sa mga naglilingkod sa Kanya, pantay-pantay. Amen? Ay sabi, meron na una na nagiging huli at meron mga huli na nagiging una. Dito po, maminamahal, sabi, meron pong nagtrabaho ng 11 hours. Meron nagtrabaho, maminamahal, ng 9 hours. At may nagtrabaho ng 6 hours. May nagtrabaho ng 3 hours na lang. At ang kahuli-hulihan, 1 oras na lang ang nalalabi sa buong maghapon. Maminamahal, 1 oras na lang. Sabi ng Biblia, pinagtrabaho niya pa yung taong yon ng 1 oras, maminamahal. At nang sila'y, sabi rito, maminamahal, they receive every man a penny. Ang bawat isa ay binigyan niya ng tinatawag na sweldo ayon sa tinatawag na minimum wage ng panahon na yon, yung 1 dinar. 1 denaryo ang pinaka-minimum wage noon. 1 denaryo sa buong maghapon. Kaya nung binigyan ng sweldo, maminamahal, yung mga manggagawa na nagtrabaho sa ubasan, nagreklamo yung nagtrabaho ng 11 hours.
Ang sabi niya, buong maghapon kami sa initan. Tapos, binigyan mo lang kami ng sweldo na katulad ng nagtrabaho ng 3 hours at 1 hour. Parang inisip niya, maminamahal na argabyado yata siya kasi 11 hours siya nagtrabaho. Tapos, yung nagtrabaho lang ng 3 hours, siya 1 hour, pareho lang ang sweldo. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, di ba nakipagkasundo ka na sa buong maghapon ay susweldohan kita ng 1 denaryo sa buong maghapon? Pumayag ka. Kung sinweldohan ko ng katulad ng sweldo mo, ang nagtrabaho ng 1 oras na lang, 3 oras na lang, ay masama ba ako kung ipinantay ko ang sweldo sa iyo samantalang ginawa ko ito dahil sa aking kabutihan? Ang malaga, pumayag ka kung ano ang kondisyon na ibibigay ko sa iyo. Pumayag ka. Dahil ako isang taong matuwid, fair and just. Sabi rito, they receive every man a penny. Yung tinatawag na sweldo, yung 1 denaryo. Sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, tandaan po natin, ayaw ng mahal na Panginoon nang wala kang ginagawa. God renders to every man according to his work with willingness. Kaya nakita ng mahal na Panginoon, maminamahal yung mga tao walang ginagawa, pinagtrabaho niya. Kasi ayaw niya ng walang ginagawa. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang tamad at walang kabuluhang alipin ay itatapon sa labas. At diyan na nga ang pagtatangis ng kanyang ngipin. Kung mababasa niyo po rito sa Hukom, Kapitulo 5, talatang 23, at Jeremias 48, verse 10, sabi ng talata, mga minamahal, sumpain ang nagawa walang bahala sa gawain ng Diyos. Sabi, sumpain niyo si Meros sapagkat hindi siya tumutulong sa gawain ng Diyos. Sumpain niyo siya ng kapait-paitan. Basahin natin yung talata, mamaya ng Hukom 5:23 at Jeremias 48, talatang 10. Dito po sa Job, Kapitulo 5, talatang 23. Hukom po, hukom, hindi hub yan. Hukom, Judges. Judges. Ayan, basahin nyo na lang po, nasa TV, para mabilis. Sumpain ninyo si mga Hukom 5:23, sumpain ninyo si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ninyo ang kapait-paitan ang mga taga-roon sa kaniya sapagkat sila hindi naparoon na tumulong sa Panginoon, na tumutulong sa Panginoon laban sa kapangyarihan. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, sumpain nyo si Meros. Sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain nyo ng kapait-paitan ang mga taga-roon sa kanya sapagkat sila'y hindi napaparoon na tumutulong sa Panginoon, na tumulong sa Panginoon laban sa mga makapangyarihan. Sinabi ng Jeremias 48 verse 10, sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng Diyos. Nabasa natin, maminamahal, ayaw ng Diyos ng idol. Ayaw niya ng walang ginagawa. Pero kapag nagtrabaho ka, pag gumawa ka sa ubasan ng mahal na Panginoon, hindi mahalaga kung 1 oras na lang ang pinagtrabaho mo. Hindi mahalaga kung 3 oras ka na lamang nagtrabaho. Hindi mahalaga, maminamahal, kung ilang oras kang nagtrabaho sa gawain ng Diyos. Ang importante, maminamahal, pare-pare tayong gagantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung merong magrereklamo, maminamahal, kaming mga manggagawa ang magrereklamo. Bakit? Mas nauna kaming naglingkod sa Diyos. Kumbaga sa kami ang nagtrabaho ng 11 hours. Ang iba sa inyo nagtrabaho na lang ng mga 8 hours. Ang iba ay 9 hours. Ang iba ay nagtrabaho na lang ng 6 hours. Yung iba 3 hours na lang. Yung iba 1 hour na lang dahil babalik na mahal na Panginoon. Kaya unfair naman, maminamahal, kung kaliligtas mo lang, kababago mo pa lang, ikaw pa ang papoko-poko. Ikaw pa ang walang ginagawa. Kung may magrereklamo, kami ang magrereklamo sa Diyos sapagkat
napakarami na po naming hirap sa paglilingkod sa Diyos. Naranasan namin walang makain, naranasan namin na kami batuhin, naranasan namin na kami binugbog sa pangangaral, naranasan namin pinapasok ang ating bahay-sambahan, hinahabol kami ng taga. Nararanasan namin, maminamahal, na wala kaming makain. Yung ibang mga kasama kong mga manggagawa na hindi nakakatis ng gutom, nangihingi sa mga kapitbahay ng pagkain. Pero sa panahon natin ngayon, blessing na, pinagpapala na ang ating church. Dati, ang pinakamayamang dumadalo dito, nakatricycle lang. Nakatricycle lang ang pinakamayamang dumadalo dito nung ako'y bagong manggagawa, 1984. Pag may pamaradang nakatricycle, sasabihin namin sa Beloved Mama Dear, Beloved Mama Dear, meron po tayong kapatiran may kaya. Meron pong sasakyan nakatricycle. Sikasin niya. Pero ngayon, kung magpunta kayo sa church, pumunta kayo sa main church, maminamahal, halos lahat ng kapatiran pinagpala na. Ang problema, yung paradahan, wala nang masakyan, wala nang maparadahan yung sasakyan. Yung mga workers ngayon, maminamahal, sabi ko nga po sa inyo, halos hindi nila naranasan, yung naranasan namin. Yung ang pagkain sa umaga, maminamahal, minsan long rice, kamuting kahoy. Sa tanghali, water rice, lugaw, walang sahog, lalagyan lang ng tubig. Sa gabi, memorize. Iniisip na lang namin pagkain, iunom na lang kami ng tubig. Nararanasan namin yan. Sa Santa Elena, na na-duty kami doon, puro talbos ng kamote yung pagkain, pinipitas lang namin sa gubat. Wala talaga, as in wala. Nilalaga lang namin, maminamahal, tapos sasaw-saw sa suka na may kunting asin. Ulam na namin yun. Ang aming tulugan, yung dalawang mahabang bangko na pinagsaklob. Tapos, nagtanggal lang kami ng nyug. Yung dahon ng nyug, yun ang pinaka-dingding namin. Grabe, kung may magrereklamo, ay mas magrereklamo kami mga nauna naglingkod sa mahal na Panginoon. Pero hindi tayo pwede magreklamo sa Diyos. Pagdating natin sa langit, yung kung ano yung gantimpala ko, maminamahal, yun din ang gantimpala nyo na tatanggapin. Pantay-pantay, walang labis, walang kulang, walang sobra. Kung ano yung tatanggapin namin gantimpala, ganun din ang gantimpalang tatanggapin nyo. Amen? Pero tandaan natin, maminamahal, ayaw ng Diyos ng idol. Ayaw niya ng walang ginagawa. Kaya nga gagawin niya lahat ng paraan para gumawa ka. Imagine, ngayon ka lang magtatrabaho pero ang sweldo pantay. Yung nagtrabaho ng 11 hours, nagtrabaho ng 8 hours, nagtrabaho ng 6 hours, nagtrabaho ng 3 hours, pare-pareho lang ang sweldo nila. Basta gumawa ka lang, basta wag kang idle, wag kang walang ginagawa. Kasi ang gantimpala, maminamahal, ibinibigay niya sa mga mananampalataya na gumagawa. Amen. Paano ka bibigyan ng gantimpala kung wala kang ginagawa? Hindi pwede, maminamahal, ang paghihintay mo sa Panginoon, wala kang ginagawa. Ang ibig sabihin dito, maminamahal na paggawa sa basa ng Panginoon, una-una yung ating pagdalo, yung ating pagpupuri, yung ating mga panalangin, yung ating paghayo, pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, yung ating pagbibigay. Maging active tayo sa soul winning. Huwag tayong, pag walang gawain, nandun lang tayo sa bahay natin, maminamahal, nanonood ng TV, nagpapalipas ng oras. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi kasali, maminamahal, yung minyal, hindi kasali yung gawaing, yung trabaho mo, hindi kasali dyan. Huwag mo isali dyan yung paglilingkod mo sa kumpanya, hindi kasali dyan. Katulad ni Martha at ni Mary, sabi ng mahal na Panginoon kay Martha, 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 naliligalig ka sa mga bagay na mawawala sa iyo. Si Maria ay naliligalig sa mga bagay na hindi aalisin sa kanya. Si Martha, wala siyang ibang ginawa kundi magluto, magsaing, maganda ng pagkain. Pero si Martha
nandun sa tinatawag na spiritual duties, nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos, nananalangin, humahayo, nagpapatotoo sa mga tao, yan ang tinatawag, maminamal na paglilingkod sa Diyos. Amen? Ngayon ang tanong, maminamal, paano tayo gagantimpalaan kung wala tayong ginagawa? Kaya ka iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo tinawag ng Diyos, maminamahal, mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan para, sabi ng Biblia, upang maipahayag mo ang kanyang dakilang karangalan. Upang ipahayag ang kanyang dakilang karangalan sa pamagitan ng inyong pagpapatotoo. Humayo tayo, sabihin natin ang kabutihan ng Diyos, iayag natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon upang maipayag natin ang kanyang dakilang karangalan sa pamagitan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yan ang paraan paano natin maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Sinabi rito sa Hebrews chapter 6 verse 10 up to 12. Hebrews 6, 10 and 12, sabi po rito, mga minamahal, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang inyong mabubuting gawa. Kahit napakaliit lang ng ginagawa mo para sa Diyos. Yung simpleng pagliligpit lang ng upuan, simpleng paglilinis ng CR. Yung simpleng hinahatid mo ang mga kapatiran sa CR, yung mga mahihina na mga matatanda. Aalalayan mo siya. Yung simple maminamahal na pakikipagkamay sa mga kapatiran, yan ay paglilingkod. Sabi, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Ang masama, yung wala ka man lang ginagawa. Sapagkat ang tamad at walang kabulang alipin ay itatapon sa labas. Sabi ng Mateo 25, talatang 30. Huwag nating sayangin ang bawat oras, bawat minuto, maminamal ng paglilingkod sa Diyos, sapagkat bawat oras, bawat minuto ng buhay natin, yan ay babayaran ng ating mahal na Panginoon. May naghihintay na sweldo sa iyo. May naghihintay na langit. May naghihintay na gantimpala. Iba pa yung nandun ka sa langit. Yun lang napunta ka sa langit, isang malaking pribileyo na nandun ka sa langit. Yung gagantimpala ang kapanang mahal na Panginoon. Pero kung tamad at walang kabuluhang alipin ka, hindi ka papasukin sa langit. Bawal ang tamad sa langit. Amen? Kung dito nga sa Olonga po, may mga slogan silang, bawal ang tamad sa Olonga po, lalo na sa langit. Bawal ang tamad sa langit. Basahin natin ang Hebrews 6:10, italo natin ang verse 12, at Roma 12, talatang 11. Po sa Hebreo Kapitulo 6, talatang 10 at talon ng 12. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa, at ang pag-ibig na inyo ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. 12, na huwag kayong maging tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magsisipagmana ng mga pangako. Amen. 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 Mga minamahal, tandaan niyo po, bawat salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakalaga niyan. Amen. Sinabi rito, maminamahal, ang Diyos ay hindi liko. Hindi siya masama, maminamahal, para limutin ang ginagawa mo. Bawat ginagawa mong paglilingkod sa Kanya, ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos, ang iyong pagdalo, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, ang iyong pagpupuri, ang iyong panalangin, lahat ng mga espiritual na ginagawa mo para sa Diyos, may naghihintay na gantimpala sa iyo. Amen? At hindi niya titignan kung kailan ka pa. Hindi patagalan, maminamahal, ang gantimpalang ibibigay ng Diyos. Hindi patagalan. Hindi paramihan ang ginagawa. Sabi ng Biblia, bawat isa sa atin ay gagantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito Psalms 62 verse 12, sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Babayaran tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero kung sabi rito, maminamahal, kung tayo mga aliping walang kabuluhan, ano na lang mangyari sa atin? Alam nyo, kung maiintindihan nyo kung gaano magbibigay ng gantimpala ang Diyos, wala kang sasayanging oras, wala kang sasayanging minuto.
Kung sa sanlibutan, time is gold, lalo na sa ating mga anak ng Diyos. Napakalaga ng bawat saglit. Napakalaga ng bawat oras. Ang buhay natin ay maikli. Huwag nating sayangin sa mga walang kabuluhan, walang kwentang bagay. Huwag kang magpalipas ng oras sa mga bagay na walang kwenta, sa cellphone. Ubusin mo yung oras mo sa cellphone, imbis na magpuri ka, imbis na magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Andun ka, nagtatago, naglalaro ng games. Sinayang mo. Yung bawat pumapatak na oras, pumapatak na minamal na segundo. Sinayang mo yung gantimpalang tinatapon mo. Sayang. Minsan nandito ka pa sa pastoral house, nandito ka pero naglalaro ka lang ng games. Dapat sunggaban mo yung pagkakataong gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Tignan mo kung saan ka gagamitin ng Diyos. Sabi, ang panahon ay masama. Sabi, samantalayin nyo ang pagkakataon sapagkat malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Gawin natin lahat ng paraan para magamit tayo ng mahal na Panginoon. Kahit maliit lang na bagay yan. Pag yan, ginawa mo para sa Diyos, may naghihintay na gantimpala. Ang masama, yung sinasayang mo yung oras mo sa walang kwenta. Kailangan, pag gumagawa ka sa malapan, merong willingness. Meron kang kusang loob, hindi yung inutusan ka. Hindi yung kinakailangan pang kalabitin para magpagamit sa Panginoon. Hindi yung kinakailangan takutin ka pa. Babalik ang sakit mo, hindi ka pagpapalain. Hindi mo na kailangan takutin. Kailangan meron kang willingness. Sabi rito, maminamahal ang halimbawa ng willingness, katulad ng nabasa po natin dito sa Mateo Kapitulo, nabasa natin sa 8, talatang 19, ang sabi ng binata, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Kahit ano pa ang ipagawa mo sa akin, susunod ako sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng willingness. Hindi kung hindi mo pa utusan, kung hindi pa sabihan, wala. Sabi rito, maminamahal, makita nyo, dito sa Mateo 25, talatang 30 hanggang 36, talo ng 41 hanggang 46, basahin po natin. Ganito ang mangyayari pagdating, maminamahal, pagdating natin sa harapan ng malapan para tayo po'y gantimpalaan. Tatanggap ng sweldo. Basahin natin muna Mateo 25, 30 hanggang 36. Po sa Mateo Kapitulo 25, talatang 36. Ang alipin ng kabuluhan, inyong itapon sa kadiliman, sa labas, diyan na nga angis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Dadapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkaluluklok niya sa kanyang kaluwalhatian at kunin sa harap ng lahat ng mga bansa, at sila pagbubukod-bukod din niya nagaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, dadapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayo sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagugutom, at ako'y inyong pinakain, at ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at ako'y inyong pinaroon. 41, talon sa 46. Kung magkayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na nihanda ng diablo at sa kaniyang mga anghel. 46, at ang mga iti nangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, dadapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. 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 Pagdating natin, maminamahal, sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sabi, pagbubukod-bukod din niya ang kambing at ang mga tupa. Ang mga tamad at walang kabuluhang alipin, walang ginagawa. Naglalaro lang ng ML. Nanonood lang ng
TV. Inuubos ang oras sa walang kwenta. Sabi, ilalagay sila doon sa kaliwa. At ang sabi, magsilayo kayo kayong mga tampalasan. Nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauwaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y hubad, hindi niyo ako binihisan. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. At nung ako'y nasa ospital, hindi niyo ako ipinanalangin. Inubos ang oras sa walang kwenta. Ang daming gagawin. Pwede kang magpuri. Ang daming mga nangangailangan ng prayers. Mga kapatiran. Nasa bingit ng kamatayan, 50-50. Ikaw naglalaro ka lang ng games. Sinayang mo yung oras. Sana nakatulong ka sa mga mamamatay na. Paano kung ikaw ang nandun sa kanyang sitwasyon at habang ikaw ay naghihingalo, siya naman ang naglalaro ng ML. Sabi, nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nasa ospital, hindi niyo ako pinanalanginan. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Sasabihin nila, kailan ka namin nakitang gutom, hindi pinakain? Kailan ka namin nakitang nakakulong, di namin dinalaw? Kailan ka namin nakitang nasa pagamutan at ikaw ay hindi namin pinuntahan? Sabi, pag hindi niyo ginawa sa mga maliliit na ito, sa mga taong itong nangailangan, hindi niyo ginawa sa akin. Ibig sabihin, pag ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Diyos. Amen. Ang sabi ng Biblia, sa verse 46, maminamahal, sabi ng malapang sa mga tamad at walang kabuluhang alipin, at ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Mga minamahal, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag tayong umasa, mga minamahal, na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tatanggap ka ng gantimpala kung wala kang ginagawa. Sinabi rito, mga minamahal, pagpapalain ka. Sabi rito sa Isaias 1, talatang 19, kung kayo'y may kusa at magmakasunurin, kayo'y tatanggap ng gantimpala, magmamana kayo ng lupain. Ibig sabihin ng lupain, tinutukoy dito, yung kasama ka ni Kristo maghahari ng 1,000 years. Mamanahin mo ang lupain. 1,000 years. Maranasan mo ang buhay ni Adan at ni Eva, na isang napakagandang lugar, nandun ka sa magandang paradise. Puro maamo ang mga hayop, ang mga prutas, napakalago, napakaraming bunga. Hindi mo na kinakailangan magtrabaho para kumain for almost 1,000 years. Abi, ang magkusa at magmasunurin ay magmamana ng lupain. Ngunit, sabi ng verse 20, ngunit, ang mga matitigas ang ulo, sabi ng Biblia, ay parurusahan. Basahin natin Isaias 1:19 up to 20, tsaka sunod natin ang 1 Corinthians 9:17. Dito po sa Isaiah Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 20, kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo magsitanggi at mga himagsik, kayo lilipunin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Unang Korinto, Kapitulo 1, 9:17. Kapitulo 9, ang talatay 17. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Amen. Amen. Gawin mo ito na may yung sariling kalooban, willingness. Hindi yung inutusan ka lang, hindi yung natatakot ka lang paluin ng Panginoon. Sabi, ngunit, sapagkat kung ito'y yung gagawin sa iyong sariling kalooban, ay may gantimpala ka. May gantimpala ka. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Sabi, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Ngunit, kung kayo'y maghihimagsik, kayo'y lilipunin sapagat sinilita ng bibig ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka na, wala kang kusa, wala kang willingness, kinakailangan mo pang pagalitan, kinakailangan mo pang utusan, kinakailangan mo pang takutin,
Sabi ng Biblia, wala kang gantimpala. Kaya sa banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng ginagawa mo, may gantimpalang naghihintay sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Mahalaga sa atin ang bawat oras, bawat minuto. Sabi rito sa dalawang huling talata, maminamahal, Revelation 22 verse 12, sabi, narito, ako'y madaling pumaparito at ang gantimpala ay nasa akin upang bigyan kayo ng gantimpala ayon sa inyong mga ginawa. Ang sabi, tayo'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong mangimagot sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo po ay gagantimpalaan ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin dalawang ulit talata, Revelation 22:12 at Colossians 3:24. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Epeso, Colosas 3:23, 24. 24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahina ng palakpak natin, maminamahal. Palakpak na walang gantimpala. Praise the Lord! Kaya maminamahal, malapit nang bumalik ang ating malapanong. Huwag niyong sayangin bawat oras. Minsan na ako ang naawa sa mga ibang mga mananampalataya. Nandito nga sa pastoral, hindi naman nagpupuri. Naglalaro lang ng ML. Ang pinupuntahan lang dito yung Wi-Fi. Sayang. Sayang na sayang. Binigyan tayo ng talento ng Diyos, binigyan tayo ng kakayahan magpagamit, sinasayang natin, tinatapon natin sa walang kabuluhan. Balang araw, babawiin ng Diyos yan. Magsisisi ka sa bandang uli kung bakit hindi mo pinagamit ang iyong talento sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nyo alam, bawat talento na pinagagamit natin sa Diyos, ganun ang bansang paghaharian natin. Pag pinagamit mo ang 5 talento mo, sabi ng Biblia, 5 bansa ang paghaharian mo. Maghahari ka ng 5 bansa. Pag 10 talento ang pinagamit mo sa malapang noon, marunong ka ng tumugtog, marunong ka ng mag-organ, marunong ka pang magpaawit, marunong ka pang mangaral, marunong ka pang umayo, marunong ka pang mag-asikaso sa church. Lahat ng mga bagay ginagawa mo, sabi, ang magbigay ng talentong 10 talento, 10 bansa ang paghaharian niya. Ngunit ang tamad at walang kabuluhang alipin, itatapon pa sa labas. Sayang na sayang. Amen! Kaya tayo pinili ng malapanon, sabi, before the foundation of the world, I have chosen you, maminamahal. Before the foundation of the world. Hindi pa magkakilala ang mga magulang mo. Wala pang mundo, pinili ka na ng malapanginoon. At ang Diyos, napakamarunong upang magkamali ng pagpili sa iyo. Siya'y napakabuti, maminamahal, upang gantihan ng masama ang gagawing mabuti sa gawain ng Diyos. Amen? Napakarunong, napakatalino ng Diyos. Hindi siya nagkamali ng pagpili sa iyo. Ibig sabihin, huwag mong biguin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ka pinili, kaya ka tinawag sa ubasan ng mahal na Panginoon sapagkat nakita niyang may potential ka. Alam niya na darating ang araw magiging kapaki-pakinabang ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya huwag natin sayangin yan, mga minamahal. Tayo tumayo at tumawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, we will serve the Lord. Umawi tayo, mga minamahal. Minsan pa tayong magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Darating ang araw, wala na tayong mga salita ng Diyos na mapapakinggan, maminamahal. Mabubuhay na lang tayo sa sarili nating pananampalataya. Kapag dumating ang pagkakataon, mga minamahal, na wala na tayong mapapakinggan salita ng Diyos, sariling sikap yan ang ating gagawin. Wala nang mga paalala na galing sa salita ng Diyos. Kaya umawi tayo, paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon hanggang may pagkakataon pa po tayo. Even when the trials come, no one can separate us from the love
chosen generation. We will serve the Lord. Isa pa, isa pa. We will serve the Lord. Even when the trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Pumawi tayo mga minamahal, ipangako natin sa mahal na Panginoon. Maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when the trials come, no one can separate us from the love of God. Pumawi tayo mga minamahal. We are more than Ang Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. no one can. Walang pa ang aming buhay ang papaglingkuran ka. We are the chosen Hallelujah. generation. Hindi mo namin kaya suklian ang kabutihan mo man ang Panginoon ginawa sa buhay namin. Hallelujah. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even when the trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Mga minamahal, manalangin po tayo. Isa pa natin, mga minamahal, hingi sa ating mahal na Panginoon na gamitin tayo sa ating mga talento ayon sa ating makakaya, abot sa ating makakaya, mga minamahal. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon, huwag natin sayangin ang bawat oras, bawat araw, mga minamahal na nalalabi. Gawin natin makabuluhan ang pananatili natin sa mundong ito na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Nakakaingit ang mga ibang mga outstation natin, mga minamahal. Sila'y nagkukursada. Sila po, mga minamahal, ay umahayo, nagpapatotoo. Ngunit ang ibang mga mananampalataya, nagpapabaya, naglilibang, mga minamahal, nag-uubos ng oras sa mga walang kwentang bagay. Darating ang araw, pagsisisihan mo yan, mga minamahal. Bakit sinayang mo ang bawat oras, bawat minuto na dapat ginugol mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ipagsusulit natin sa ating mahal na Panginoon ang bawat araw, bawat oras na ibinibigay niya sa atin. Na tayo po'y minsan pa manalangin, mami naman magsisipo tayo. Ating idalangin sa ating mahal na Panginoon. Nagisingin ang ating mga espiritual na buhay, mga minamahal, ang ating pananaw patungkol po sa mga bagay na espiritual. Paalagaan natin higit sa lahat ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa mga material na bagay. Marami mga may negosyo, may mga trabaho, mga minamahal, naiipit sila sa dalawang bagay. Gusto nilang maglingkod sa Diyos, gusto nilang gumawa ng gumawa sa ubasan ng mahal na Panginoon, ngunit dahil sa kanilang mga pananagutan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, hindi nila magawa. Pero may mga mananampalataya, wala namang ginagawa, wala pang trabaho, pero sinasayang lang, inuubos ang oras. Sana ganun ang pagkakataon dapat habang tayo po ay malaki ang oras na ibinibigay para sa gawain ng Diyos. Gawin natin lahat na magagawa mo para sa mahal na Panginoon. Dahil pag nagkatrabaho ka na, mahahati na ang oras mo, mahahati na, maminamahal ang bawat segundo ng buhay mo, sapagkat hindi pwede, maminamahal, na hindi ka magtrabaho pagdating ng araw. Kaya nga, huwag natin sayangin, mga minamahal. Gawin natin ang lahat na magagawa natin para pagluguran ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung mangin ng kapaturan, tayo po yung manalangin, ano man ang ating mga pangailangan. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, pagpapalain niya ang mga may willingness. Kung kayo'y magkukusa at maging masunurin, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi kayong magkukulang, hindi kayong maghihikawos. Pagpapalain niya kayo sapagkat ang mahal na Panginoon na hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Pagpapalain kanya, material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Tayo po'y manalangin, maminamahal sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. O po dakila pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Tulungan mo po kami, mga nalalabing araw namin sa sandibutang ito, mahal na Panginoon. Gawin mo makabuluhan at kapakipakinabang, dakilang Diyos. Gamitin mo kami kahit sa pinakamaliit na bagay, mahal na Panginoon, gusto ka namin paglingkuran. Gusto namin suklian ang mga dakilang bagay na ginawa mo, mahal na Panginoon, sa aming buhay, na kami tinubos mo sa aming kasalanan, binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kulang pa ang aming buong buhay upang ipaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, mahal na Panginoon, ipagkalupong ka mga kahilingan, mga kalutasan, mga problema, kagalingan ng mga karamdaman upang sila po higit na maging kapakipakinabang sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Maminamahal, ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Banggitin natin, maminamahal, ang lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng mga panghihina, panlupaypay, lahat ng mga alinlangan, mga karamdaman, mga problema, lahat ng kawalan ng gana, maminamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Sawayin natin yan. Yan po'y gawa ng Diablo. Mayroon pong pangalan ng Diablo, maminamahal, na demonyo ng katamaran. Mayroon pa rin pong demonyo ng katamaran, maminamahal. Sawayin natin yan. Yan po'y gawa ng kalaban, maminamahal. Lahat ng gawa ng kalaban, mga alinlangan, mga panghihina, palupaypay, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Hallelujah. Demons of unbelief and doubts. Lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed. Deliverance in Jesus. Ng demonyo ng katamaran, lumay sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, deliverance in Jesus' name. Hallelujah! Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung sabay-sabay sumigaw, maminamahal, habang tumatalon.
Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo po'y tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. At bago ko po ibibigay sa ating announcement, mami na mahal, tayo po'y kukuha natin special love offering para ito po sa monthly na bayarin natin, mami na mahal. Isa po yan sa bahagi ng ating paglilingkod. Yung ating pagbibigay ng ating special love offering, mami na mahal. Ito po yung iniipon natin monthly, mami na mahal, para sa mga bayarin natin sa kuryente, sa tubig, at sa pastoral house. Kaya tayo po'y kukuha, mami na mahal, natin special love offering. Narito ang ating beloved Brother June. Ipanalang natin pong prayer for special offering. At binibigay kong pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando, sa ating mga announcement mamaya. Amen. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, ordained preacher Boy Kaluya. Tayo po, mga minamahal, itaas po natin ating mga special love offering. Dakilang Ama, sa pangalan mo, malapay ng Jesus, minsan pa, narito po ang iyong mga anak patuloy po na nagkakaloob ng mga special love offering. Malapay noon, basbasan mo ito, ito'y nagbibigay ng para sa mga gastusin, mahalapay noon sa yung banalagawan, pambayad ng ilaw, tubig, mahalapay noon, at ano pa man, mahalapay noon. Ibalik mo sa bawat isa, mahalapay noon, mga pagpapalang ito, mahalapay noon. Hallelujah, ito po maraming salamat po, mahalapay noon. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng Jesus, God bless po. Beloved selected singers, at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagbigay. Amen. Christian, at Diyos po, ating beloved ordained preacher Boy Kaluya, sa ating napag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen, praise God. At minamahal, patuloy po tayo sa ating announcement. Ating minamahal ang mga baguhan, minamahal natin mga bisita. Patuloy po sa ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. Minamahal, araw po ng Merkoles, yan yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon, hanggang alas 6 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, nagsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ng ito pong oras, minamahal, yung ating pananambahan kapag araw po ng Linggo. At wag po natin kaliligtaan, minamahal, yung ating Jesus Miracle Hour, sa Facebook po yan, minamahal. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, sa PTV Channel 4, tuwing araw lamang yan ng Sabado. Sa PTV Channel 4, araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi. Hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yung radyo program po sa Dako po ng Manila, minamahal, sa DCME, 15:30, talapitan ng ating mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal, ating mga programa sa radyo, television, ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, maging ang schedule natin pananambahan po dito sa ating pastoral house. Meron po tayong lihas, minamahal, sa ibig palihas, minamahal, may lihas po tayo. Meron tayong counseling, may mga katanungan po
sa paglilingkod sa Malapayan, lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po nakahanda po ating beloved preacher na kayo po ay paglingkuran. Meron tayo pong bautismo sa hindi pa na bautismo, meron po tayong bautismo. Libre po ang bautismo po rito at damit na yung suot, di po babasayan, na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinunapay ni Jesus sa tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito mag sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Renato de Marocot. Amen. Praise God. Amen. Salamat. Gabsal ba yung pinagpapasalan ng Montelia? Tayo magmahal, magpasalamat sa Dangin Diyos. O patigilan Diyos, mapagpalaming Ama Diyos na magkaparin sa lahat, sa matamis at magkaparin pa Diyos. Mahal po Panginoon, maraming salamat po. Marasal sa bunga po namin sa pagsama sa iyo. Mahal po Panginoon, hallelujah. Magmula sa pag-MC, mga joyful songs, solemn songs, mga buhay na putong magkapatiran, magsilbi ka tayo malapatayan, mahal po Panginoon, kandiyo po sa mga awitin, na beloved children's choir, adult choir, maging youth choir, Spanish choir, mahal po noon. Maraming salamat po, mahal po noon. Lalo tigit sa lahat, mahal po noon. Damay po sa amin, mahal po noon. Niyong matamis na pisit sa amin kalagitnaan, mahal po noon. Maraming salamat po, mahal po noon. At doon dito po, mahal po noon. Hallelujah, may bangilo ng kaligtasan na napakinggan, mahal po noon. Maraming salamat po, mahal po noon. Hallelujah. At sa dakong pagbibigay na ikapatandong, mahal po noon. Patuloy po kami pagpalain lahat kami mga anak mo, mahal po noon. Hallelujah. Maging po, mahal po noon. Mga special po rin mala po noon, pagpalain mo lang kapatiran, na patuloy nagbibigay sa mga gaway mo, mala po noon, hallelujah. At gawin mo sa aming pagsamadal, pag-iwalay, mala po noon, kung paano mala po noon, nihatid, malulahati, lahat mga anak mo, mala po sa hallelujah. At mag-isa ka rin pag-uwi, mala po noon, pag-ingatan niyo po sila, mala po noon, ilay sa kasi at kapabakahan, mala po noon, lahat mga driving, mala po noon, hallelujah. Pag-ingatan lahat mga kapatiran, mala po noon, maraming salamat po, mala po noon. Ito po sa madalangin sa matamis at makapalimpas in Jesus' name. Hallelujah. Absolutely. Amen. Praise God. God bless po. Kamayan po tayo minamahal. Ingat po sa pagtawid. Handa po nyo kaya may iniibig. Kundi mas iniibig po tayo ng ating pinangalapay. Amen.